Hello po. This is the part 2 nung ating sa ano nga ba yung mga need i-upload or need i-revise dun sa ating mini capstone. 'Di ba dun sa ating mismong presentation, habang nagpe-present kayo, sine-check ko, no, yung documentation na meron kayo. So, dito, I'll be using an example again, no? We'll try to use yung mga ibang groups. Ayan. So, dito, yan, gaya nito. I'll be using the file of Mr. Remarch. Yan. So, dito, yan, may mga notes dyan na siguro, no, yung mga iba hindi usual sa inyo. Like, example, spacing, sabi niya, ganyan. So, lahat, no, di-discuss ko, kada part. So, if man meron mga, makikita kayo dito na parang kulang, dun sa, meron kayo, tapos, wala dito, dun sa example ni na Remarch, you can PM me para gawan ko kayo ng another video, no? Tapos sabihin nyo, ano po yung kailangan, note, ganyan, no? So, ito yung parang second part, and focus muna tayo dun sa revisions natin. So, dito nakalagay spacing. So, when we say spacing kasi, maybe it talks about pwedeng, ayan, sobrang space dito, no? Baka sumobra ng enter dito sa taas. Tapos, pinapa-apply na rin namin yung APA 7, no? Yung title page, pati yung paper formatting natin. So, dito, 1.5, di ba? Margin, inches, no? So, paki-change yung settings ng ating Word kasi naka-centimeter yung iba. So, inches natin siya, no? Then dito, gawin mo is i-click mo lang dito sa R nun, tapos backspace mo lang para umusog siya dito, no? Para maalis yung spaces dito. Then, page number sa taas. Pero kapag sa capstone kasi talaga, no, meron pa yan mga letter I, tapos dalawang I, no? So, ngayon is yung number 1 na muna. No, 1, 2, 3, ayan. So, meron naman dito, 1, 2, ayan, no? May mga header yan, no? Header settings. Then, meron dito is yung running header. Yun yung nakalagay yung title sa taas na naka-caps lock. 5 words. So, remote monitoring web-based patient. Tapos, lagyan mo ng 3 dot sa dulo, no? So, i-type mo yon na capital. Yung remote monitoring, web-based patient, 3 tuldok. Yung ellipsis. Then, again, yung spacing, alisin mo. Tapos, hindi naka-bold, no? Ito. Tsaka, hindi siya naka-sentence case. Okay? You can see the format ng mga ibang documentation sa library. Kaya sabi ko, kailangan nyo talaga magbasa sa library. Kasi nandoon yung mga example nating actual na mga title page, yung buong laman ng document. So, yung dito, may format dito yung sabi niya, in partial fulfillment, ganon, no? So, pwedeng for now, ilagay nyo muna yung subject natin, no? Pero, pwedeng, ayan, yung, nakalagay na yung course, department natin, tapos yung school name. Then, wag i-bold, no? Kalimutan. Then, dito, alisin yung group members na word. Tapos, kailangan, no? Una yung first name. Okay, first name. Marion Bundalian. Walang middle initial. Alam ko, yun yung guide natin sa APA na walang initial. Middle initial. So, alphabetical. So, tama to. No? Marion Bundalian, Remarch Dizon, Lord Andre Ganzon, Chuchuchu. Yan. Next is ito. No? So, yung date. April 2024 lang. Hindi naka-bold. Okay? Times New Roman palagi. Then dito, again, spaces ulit. Di ko sure na baka nagka-problem sila sa margin. Baka ginawang 1.5. Then, kapag kasi nag-set ka ng, may other video ako dito about sa header. No? Send ko sa inyo. Para alam niyo yung ilalagay sa header, yung sa dito sa taas, at sa footer. Kasi, example, sa first page, nilagay mo yung header tsaka footer. Lahat ng page ninyo, lahat ng mga yan, no? Mga page 1 hanggang page kung ilan man yan, automatic malalagay niya ng mga header footer. Okay? Then, next is dito. May mga iba siguro na ito, like, hindi siya justify yung ibang paragraph niya. So, paki-justify na lang. No? Then, wag gumamit ng mga word na we, us, okay, our. Dapat the researchers, the proponents, ayan. No? Third person palagi. Then,
Ito spaces sobra din siya. Hindi na note nung kasama ko. Pero may mga part dito na dapat alisin. Then ito nung subtopic kasi to, hindi yan naka-center, no? Hindi naka-center yan. Tapos maximize the space na, so ilagay dito. Yan, so dito, no? Backspace mo lang. Hindi naman siya next chapter eh. So wag kayong mag-send ng spaces. Yan, no? Sobrang daming spaces. Ito naka-alphabetical dapat to, small letter A, B, no? Letter A, B, C, D, E, F, G, yan. Then we have, tinan mo, sobrang daming tuldok, ayan. Then spaces dito, okay? Then, same din, align left. So, ile-left mo lang to, okay? Yung content na to, ile-left mo lang siya. Then, question format ito, no? So, specific objectives natin is to develop a web-based system, ganyan. Don't use yung mga keyword na ganyan. Connection as well as availability, mali yan, no? Yung mga keyword na ganyan. Dapat, to develop, to implement, to make, ganyan, to create a system. Basta, kailangan, nag-i-start siya sa to tapos verb, no? Na parang about making a system. Then, again, no, left alignment siya. Then, we have here, actually, alam ko naka-bullet to, no? Paki-bullet na lang to. So, bulleted yan. Then, dito, scope and limitations. So, don't, kahit na din na maglagay ng word na scope, no? Then, naka-left align to. Then, sentence dapat, sentence and paragraph dapat yan. So, one paragraph for scope, one paragraph for limitation. Okay? Then, again, no, nakalagay na dito, one paragraph each. One paragraph scope, one paragraph limitation. Maganda is 5 sentences scope, 5 sentences limitation. Then, we have, ano ba? Spaces, definition of terms natin. Ito, based dun sa example ni Dean, no, naka-numbered to. So, 1, 2, 3, 5 minimum, okay? 5 minimum, 10 maximum. Then, no, spaces. Ito, marami nagkamali dito, no? Actually, may example din tayo nito. Maybe I will send you another example ng video na I will be tackling about the content of the conceptual framework. Pero, I gave you the example na pina-screenshot ko pa or pina-picture ko sa inyo yun. No? So, dapat is ganito siya. Meron tayong input, process, output, rectangle. Then, may arrow, di ba, na magkasunod. Paano ba ito? Pangit tingnan. So, ito. Yan. Okay. Yan. Then, meron tayong mga arrow papunta doon. Then, dito yung input. No? Process. Kompleto nyo lang. Output. So, output, nandito yung name or title ng system. Okay? Example, payment system, ganyan. Process, dito, ang sinabi ko sa inyo is, lagay nyo yung agile phases. No? So, first is, lagay nyo agile SDLC. Sa ilalim niya, yung mga phases. So, design phase, testing phase, yan. So, dito ilagay nyo yun. No? Then, sa input naman natin, meron tayong 4 palagi na hindi nawawala dyan. We have, first is yung ating knowledge requirement, user requirement, software requirement, hardware requirements. Then, sa ilalim niyan, no, naka-bullet yan, no? Sa ilalim, example, sa knowledge requirement tayo. Pwede mo ilagay sa ilalim yan, naka-bold dapat yan, yung knowledge requirement, tapos yung sa ilalim na hindi. Programming knowledge about, pwedeng Java, JavaScript, yan, no? Yun yung knowledge requirement. Then, yung software requirement naman, ano yung ginamit mong software pang develop ng system? Or pwedeng pang create ng mga PowerPoint, ayan, no? So, pwede sila, since software pa din naman sila. Pwedeng you use VS Code, ganyan, Visual Basic, no? Try to analyze or to assess ano yung difference ng IDE dun sa programming language, no? So, yung programming language is yung ginagamit natin, no, for like yung syntax, ganyan, no? While the IDE, yun yung ini-install natin. Like the PyCharm, ayan, IDE tawag doon, no? Sublime, Notepad, kung Notepad kayo. Hardware requirements, yan yung specs ng laptop na gamit nyo or desktop.
So, pwedeng i5, ganyan, no? Pwedeng 4 gig RAM, 8 gig RAM, pwedeng 250 SSD, kayo bahala, no? Basta make sure hindi mo mawala yung apat na yan. No, yung user requirements, ano yung kinuha mo sa user? Like yung mga personal information, no? Pwedeng list of product list, kayo bahala. Okay? So, yun yung ating mismong conceptual framework. Ako, di ko alam na bakit ang dami nagkamali. Una kasi, hindi sila nagbabasa. Hindi tumitingin sa library, hindi nagtatanong sa mga third year, fourth year, ayan, no? Sana next time, no? Try to be more, you can search. Actually, yung binigay kong example sa inyo is nandun na lahat. Iniba nyo lang yung laman, no? So, I think it's your fault sa part na yon. Okay? Then, since SD Agile to, no? Alam ko meron dito. So, add nyo lang ito is feedback, comments, alam po, suggestion yun, no? Then, dapat yung figure natin na to, meron siyang caption sa ilalim. Figure 1. Figure 1, conceptual framework of the study. Yun. No? Then, meron siyang explanation sa ilalim. Example, in figure 1, chuchu, ganyan. No? So, again, I'll be sending you a example video. Ano yung laman ng chapter 1 and 2 ulit. No? Send ko ulit sa inyo. Then, sa RL natin ito, no? Dapat nakakilagay nyo lang is, di ba, ang sabi ko, hiwalay niyo yung content ng RRL. No? Like, una, yung original content, yung title ng study, ganyan. So, ang ilalagay nyo lang dito sa document, no? Ang ilalagay lang sa document mismo na chapter 1, 2 is yung mismong ito. Yung naka-paraphrase lang. Yung na-check na ng AI, plagiarism check, ayan. Yan lang, no? So, example yan. Then, burahin nyo itong label na to, no? Indent mo lang ng 1 tab. Then, huwag kalimutan palagi naka-justify. Then, ayan, ito. Ito, ayan. Itong mga to, mga label na yan, ito, yung mga yan. Ilagay mo yan dun sa file na plug-scan AI. Di ba meron akong pinagawang file na ganon, no? So, tuturo ko ano yung laman din nun. Sige, para di kayo malito. Then, ito, actually, nilalagay ito dun sa references sa dulo. Di ba? We have the references or bibliography. So, ito lalagay yun doon. Pero, lagay mo rin ito dun sa file na plug-scan AI. No? Yung plug-scan AI file natin, ang laman nun is, una, yung mismong, anong type of RL siya. Pwedeng literature, study, local, foreign. Una, yung link, pangalawa, yung link niya. Pangatlo, is yung kinuha mong content, yung part nung abstract, no, or conclusion. Then, yung paraphrase na content. Then, yung na plagiarism check, no, na content. Siyempre, na-cite mo na yon yung nilagay mo ng according to as stated by. So, time na para i-plagiarism check mo. So, kapag 100% doon, next step is AI check. After AI check, no, dun mo palang ilalagay dito. Yun ang pinaka-final mong ilalagay dito. Yun lang, no? And make sure, wag niyong sobrang damihan, no? I think, para sa akin, okay na yung 4 to 6 sentences per paragraph. Per study yun, no? So, example, ito. Okay? So, pwede dito, ayan. So, ito yung, itong na AI check na or plagiarism check na, no? Pangalawa na yan. Kasi alam ko meron na dito isa. Yan. So, ito lang makikita ko sa sa document, no? Hindi nakasama to. Okay? Nakalagay yan dun sa plug AI chuchu na ating file. Okay? Docs lang yun hindi yun PDF. Docs lang siya. So, I required you 10, no? So, ito yung pangatlo nila. Pangatlo nila. Yan. So, again, wala to dito. Nakalagay yan sa plug scan AI na file. Then, ito is plug scan AI file, ito, no? And nasa references siya. So, same din, no? Ulit-ulit lang. Then, wala to dito. Ito po yung nandito. Okay? And again, para at least magka-guide sila. Then, we have, at saka make sure po, no, ayan yung font style. Ayan, no? Halatang nag-copy-paste lang sila. Hindi po nila iniiba yung font style nung kinuha nilang content. Ayan, no? Hindi yan Times New Roman. Arial ata yan, no? Or Calibri.
Then again, yung read content, ilipat yan sa isang file. Then ito is mag-i-stay siya dito. Alisin mo yung ito. Mali, spelling din, paki-correct. Yan. Okay, so proceed na tayo. Basta ganun, no? RL natin ganun. So, ibang file lang to. Ayan, wala silang references. Ayan. So, next video na lang yung sa ating mga ibang part ng docu. Thank you.